Yo, 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 welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What is the podcast? Welcome mga pare. Wala kayong masculine role model sa paligid ninyo. Kami na ang tatayong masculine role model para maiwasan ng mga masasamang balita ngayon, pare. Mga pangyayari sa school na ayaw nating mangyari. Pero sa tingin ko, anti-support ang isa sa mga makakapigil niyan pagka mga bata nagising kagad sa reality, no? Ang embrace ang masculinity nila, ang hindi malito. Diba? Para less problema sa mga bata. Studies na lang, no? Ang isipin nila, hindi nigugulo yung mga gender nila, mga hinayo pa kasi ito eh. So, kami ang tutulong dun. Joshua Point pare sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Link nasa description. Go ahead, check them out. Isa pa sa mga katulong sa mga kabataan mag-sports. Hindi na kasi nagsusports eh. Supot eh. Yan. Tingnan nyo. Wala na nga CAT, hindi pa kayo nag-sports. Ang support. 8 Asset, TikTok, Facebook, YouTube. Ang suswerte natin, magkakakilala na tayo. Kami ang masculine role model mo. Tinan mo, ang aangas. Siguro Leo to. Leo, aggressive eh. Inang Leo yan. Leo, sasapakin ko yung mukha mo. Yan, Sojak. Kainis ng puta. Sir sign. Pero actually, dapat game na lang din eh. Laruin mo na lang Actually, din yun eh. Oh. Actually, Sakyan mo na lang din. sa isa daw, General Lansoy Army, puso ko nasa agrikultura, tulungan ng mga magsasaka. Pag ako yumaman, sabi ko sa inyo, popondohan ko talaga yan. So totoo lang. Yeah, ako. Bili ako ng dyan. maraming mga buto. Pamimigay ko ng libre sa mga magsasaka. Ganun ang gagawin ko. At tutulungan ko sila sa abot na aking makakaya. Bibilang ko sila ng yung mga modern na gamit na ngayon. Para hindi sila napapagod, less effort, pero more money pasok. Tayo na lang nagkakalabaw ha. Oo nga eh. Puro traktora na usually, mabilis. Tapos pandilig nga nung iba, drone na eh. Culture-wise, maganda, pero alam mo yun. Matagal, mabagal kasi. Mabagal. Nakapagod eh. General Lansoy Army, puso ko sa magsasaka at ingatan nyo yung mga pera nyo mga kabataan. Mga Ibalik kabataan. ang pagpapahirap sa mga anak ninyo. Paluhurin sa munggo kapag gagago-gago yung mga yan. Yan. Importante talaga yung mga kabataan talaga, but nagiging importante sila kung maganda rin yung mga upbringing nila eh. Kaya gustong ipasok tong usapin na to kasi pare, yung pamangkin ko, siyempre, hinihiram-hiram ko dun sa kapatid nung misis ko para, malapit sa akin yung pamangkin ko na yun. So, pag ganyan, katulad niya, may mga movie na pambata, sinasama ko siya. Yan. So, ito, pinanood namin pre yung Toy Story 5. Ay, bago yan ah. Bago. Kaka-show lang. So, punta kami dun. Daming bata. Nagulat ako kasi weekday yun. So, sabi ko, sige, weekday. Wala pa siyang pasok eh. Bakasyon pa ng mga bata. So, siguro maraming Pinabol. Bago magpasukan. So, nung Friday, nanood kami Toy Story 5. So, sabi ko, sige, ipapanood ko sa kanya to kasi maganda naman yung sa akin ng Toy Story. Napanood ko yung Toy Story 1 to 3, 4, napanood ko yan. Maganda naman. Kumbaga may mga lesson about friendship, Drama din. leadership. Katulad nung 1 to 3, about kay Woody tsaka kay Buzz Lightyear kung paano nabuo yung brotherhood nila. Jealousy muna. Jealousy. And then na-overcome nila yung ego at pride nila. Tapos hanggang sa naging solid brotherhood silang dalawa. Sabi ko, gusto ko ipapanood sa pamangkin ko to, sana maayos. Pero syempre may duda pa rin sa akin kasi nga Disney. Sabi ko, Disney, na to eh. Propaganda machine na tong Disney. Hindi, iba ata sila eh. Sila, pre. Disney ba sila? Disney, Disney Pixar. Under ng Pixar, Disney. Binili ng ganun pa Disney ang rin. Pixar eh. Binili na. Okay. Sabi ko, may propaganda to. So sana wala. So pinanood ko, pre. Yeah, I watch it with an open mind and para rin sa mga bata. So ito na, pre. Unti-unting lumalabas yung mga red flags dun sa movie. I-enumerate ko na lang, di ko na ikukwento. Unang-una, dati ang leader ng movie is si Woody Buzz. at si Buzz. Ngayon, ang ginawa nilang leader dun sa movie, si Jessie. Utang. Yung babaeng cowboy. Ay, sabi ko, okay lang. Kasi sabi ko, iba naman bida para iba naman yung takbo ng storya.
Pero ito na nga, nung nagkita si Woody, kasi parang nagkahiwalay sila eh. Nakita si Woody ulit at si Buzz Lightyear. Di ba tayo pre, pagka mga lalaki, matagal hindi nagkita, Mm. tas nagkita ulit, parang, uy pre, kumusta? Eh, di ba, nabuo sa 1, 2, 3, na talagang brotherhood na sila. Alam mo, nagkita sila doon, nag-away sila para silang babae. Tapos si Jessie, yung parang nonchalant doon, pinagtatawanan silang ganyan. Sabi ko, alright, first red flag, okay lang, sige, go. Ba't sila nagawa eh? Kasi nag-aagawan sila, si Leadership. Woody, siyempre siya yung leader ng 1, 2, 3, ina-assume na siya yung leader. Eh pero si Buzz, naging simp, may gusto siya doon kay Jessie, pinagtatanggol niya. Hindi, si Jessie ang leader natin, si Jessie. Tang inang yan. Sabi ko, okay, maliit na bagay. Hindi ito mukhang propaganda, mukhang movie, kids movie lang. Ito na, pre. Yan, skip ko na lang. Ang dami talagang red flags. Nung nag-kiss silang dalawa ni Jessie at saka ni Buzz Lightyear. Nag-kiss sila. Alam mo naging reaction ni Buzz, pre? Tinaas niya yung legs niyang ganyan, oh. Yung ginagawa ng mga babae pagka nagkikiss, tinataas yung legs. Si Jessie, yung babae, lantsalant. Si Buzz, gumanon. Tinaas niya yung legs niyang ganun nung kinis. Sabi ko, puta. Binabading nila si Buzz. Binabading nila, pre. Matikas yun ng 1, 2, 3. Di ba? Oh. Kaya nga gusto mo magkaroon ng Buzz Lightyear na laruan kasi matikas. Okay, sige, sabi ko, sige, okay. Wala pang bata, movie. Yung mga function niya na laruan lazy-lazy, nagamit niya na maayos yun ng 1, 2, 3, di ba? Oo. Ito na naman, another red flag na naman, pre. So, ito pa ending na to. Kinasal silang dalawa. Sinong nasa altar naghihintay? Si Jessie, pre. Sinong pumasok ng simbahan? Si Buzz Lightyear, Gago, pre. binading siya. Binabading talaga, pre. Nililito nila yung mga bata. Sabi ko, putang ina, napaka-obvious na propaganda yung ginagawa. Oh. So, okay na. Sabi ko, puta, ito na. Pumipitig na yung yung rational mindset ko. Sabi ko, putang ina, inaano nyo na naman yung mga bata. So, kiss the bride. Kiss the bride. Alam mo, syempre, ito na naman tayo. Anong gesture? Alam mo yung ginagawa ng mga lalaki? Yung gaganyanin yung babae? Si Jessie yung gumanon. Ala, Si Buzz Lightyear yung nakaganyan putang naghihintay. inang yan. Sabi ko, putang inang yan, wala na talaga. Tapos si Woody na sobrang idol ko dati, idol ng kabataan ko, Tikas din yun. matikas, sinupot nila doon pre, ginawa nilang panot, ginawa nilang malaki tiyan. Talagang parang inaano nila doon na yung mga lalaki talaga supot na, wala nang dating, si Jessie na yung bidang-bida. Si Jessie pare walang baho, talagang bidang-bida siya. Doon sabi ko naman, So masculine. nagigets ko naman sana kung tatlo sila, maganda yung pero dinaw nila si Woody, dinaw nila si Buzz Lightyear. Sabi ko, ibis na ma-enjoy ko yung movie, pre, nakikita ko yung mga red flag. Sabi ko, kawawa talaga yung mga bata. Kaya malilito talaga eh. Kaya ngayon, nangyayari ngayon, nalilito na yung mga bata. Anong outcome? Poison. Toxic na sila ngayon. Kaya ngayon, lumalaganap ngayon yung mga school shooting kasi litong-lito na sila eh. Anong gagawin nila? Iba'y nakikita nila, pinifeed ng media, iba'y nakikita nila sa mga parents nila. Top to your emotion daw eh. Oo, tapos yung mga parents pa, hindi alam kung paano i-correct kasi nag-observe naman din ako. Habang nanonood ako doon, pinapainggan ko yung mga magulang kung magre-react ba sila. Puta, wala rin. Wala rin reaction. Parang, sige anak, i-consume mo yung bullshit na yan. Doon naman sa pamangkin ko, ako, I'm gonna be honest. Kasi wala akong anak. So parang yung pamangkin na yun yung parang tinuturuan ko ng mga So, natatawa yung pamangkin ko pagka nagre-react ako, sabi ko, that's gay. Tito nga, gumaganon siya. Di maganda. Oo. Bakit? Magagalit kayo sa akin? Kayo nga, openly. Tuturuan nyo ng kabaklaan yung anak, yung mga bata. Ako, openly, inaano ko siya na hindi maganda yan. Fair lang. It's fair. Tatawa siya. Oo. So, yun ang ko, pre. Yun yung gusto kong i-open lang kasi sabi ko, wala. The media itself, kalaban talaga. Sila ang reason bakit marami rin batang confused talaga ngayon. May-ari ng Disney, sugo ng demonyo talaga yan. Minura nga publicly ni Elon Musk yung CEO, basta yun, minura CEO. publicly ni... Diablo eh. Oo. Fuck you, ganoon talaga ni Elon yun. Alam mo nyo, i-search nyo yung video na yun. Talagang hindi nagpreno si Elon. Talagang in-express niya na hindi ka respeto yung tao na yan. Kaya mumurahin ko yan publicly. Tapos yung mga dating book
stories, fairy tale. Kinukondisyon na rin nila isa-isa. Paunti-unti. Unti nilang minamasculine yung mga babae, sinusupot yung mga lalaki. Huwag kayong makinig doon, yung mga anak ninyo, kayong mga parents na nakikinig sa amin. Gabayan yung maigi mga Gabayan ninyo kasi kalaban nyo yan. Kayo ang kakampi ng anak ninyo ngayon. Kalaban ninyo lahat ng mga media, libro. Di ba nga yung meme na pag kami nagpo-post ng mga LGBT post, may mga nagko-comment na doon, yung payong, yung lalaki may payo, pati yung nanay. Tapos yung anak nila nandito, inuulan na ng rainbow, pero nagpayong sila para hindi meme yun. So, nagigising-gising na rin kahit papaano yung ibang tao. Tingin ko pre, nasa face tayo ng bread and circus ba yung tawag doon? Familiar kayo doon? Hindi, ngayon ko lang, first time ko lang din narinig. Basta correct nyo ako sa pero parang bread and circus ang tawag doon. Sa Roman Empire, nangyayari to na kapag nararamdaman na ng mga elite, yung mga nasa top of the food chain, pag nararamdaman nila yung epekto ng ginawa nila sa sistema, ginawa nila sa pera, talagang yung perang pinrint nila, i-deploy ulit nila yung pabalik sa tao. Kailangan ma-distract yung tao. Kailangan hindi nila tayo ituro na tayo ang salarin. Kasi kaya ako yung naisip ngayon, yung tiyempo ng mga bagay-bagay, Pride Month, yung paglabas ng movies na ganyan. Ang daming distraction, ang daming gulo. Ang gulo talaga. Kaya feeling ko nandun tayo sa phase na nangyayari nga to throughout history na pag nararamdaman ng mga nasa top of the food chain, yung hirap, yung conflict na mga ginawa nila, nagde-deploy sila, popondohan nila yan. Agree. Sinabi mo Roman Empire, di ba? Ano bang pan-distract nila? Di ba yung yung Gladiator. Isang halimbawa lang yung Gladiator, pero napansin din nila yun na may mga nag-point out din na yung Gladiator nga, nangyayari siya pagka na tinuturo yung emperor na may corruption na nangyari or sa Senate may corruption na nangyari. Hindi dapat malaman ng tao to. Magpag-gladiator tayo. Ang galing na may machine din sila na gano'n. No? Totoo yun, noon pa may ganun na. Actually, totoo yan sinabi mo. Yung mga historian, sinasabi rin yan. Kaya nabuo yung gladiator na type shit. Pang-entertain. Sports. Bloody sports. Para may usap-usapan sila hanggang pag-uwi ng bahay nila kung ano yung nangyari sa laban. Distracted talaga. Distracted Ano pang distract nila ngayon? Sports. So, totoo sinasabi ni Josh, mag-sports ka. Hindi naman niya sinasabing malunod ka kakanood na lang ng sports. Kakanood? Oo. Maging player ka doon. Yun. Kasi nandun ng hardship, andun ng matututo ka talaga. Kaya isa pang tiyempo, kaya masasabi ko doon talaga, yung UFC sa White House nila ginawa. Sa White House pa. Hindi na ba kailangan doon gawin yun Ngayon. Oo nga, no? Oo, di ba? Sa totoo lang, ako 60% pro-Trump ako. Torn ka. Oo. So, torn din. 60% pro-Trump ako. Pero sasabihin ko, aanuin ko ba na, si Trump may kagagawa niyan. Siya niyan Kung pinigilan niya, di naman mangyayari sa White House yun. Ganito nga ganito nga yung ito yung setup ng Matrix So, player din si Trump So, hindi siya ang dapat i-hate doon. Wala, ganito yung kung hindi niya naman gagawin yun, siya naman talaga ang inaano ng tao In his defense naman kasi, gusto niyang i-shift ngayon yung narrative. Kasi nga, nung time din na yun, ano ba sineselebrate nila nun? Independence Day din ba? Kasi nung last president daw, ang celebration ng independence, nag-invite nga ng mga drag show doon. Nag-drag. So gustong i-shift ni Trump yun, hindi nga ganito. So masculinity tayo naman. Nagpa-UFC doon. So, yun naman ang nakikita kong doon. Again, both is for distraction, but yung ginawa ni Trump is para ma-shift nga na hindi tayo mga bading dito. Mga fighter tayo. Speaking of bading, may iba lang ako. Go. May nangyaring issue sa Paranaque, which is na-accuse Ano yan? yung bading na teacher na minolest siya o sinubo niya yung estudyante. Ngayon, may video kasi at photos na kumakalat dun sa school. Ngayon, nirereklamo siya ng mga bakit ganyan? Ikaw ang teacher, ikaw ang matanda dyan, bakit ganyan na nangyayari? Alam nyo, hindi lang naman ito ang unang beses na may isyong ganyan. Actually, kahit nung panahon na pausbong pa lang ang social media, marami nang
ganyan sa mga public school na naririnig-rinig ko, mga bading, ganito, ganyan. No? Meron din, may naririnig-rinig na rin akong ganyan, pre. Hindi na siya bago sa pandinig ko. Yung ganyan. Nang-abuse sa mga, mga bading. Namumolestya. Yeah. Hindi nila napipigilan eh. Ako na lang, sige, ito na lang. Hindi. I mean, meron akong kwentong about dyan, pre. May kwento, Gulat naman ako sa'yo eh. may kwento ako about dyan. Namulestya ka? Hindi, nasaksihan ko siya first hand. High school. The fuck? Ewan ko kung familiar ka sa teacher na to, pre. But Shoutout mo! gay siya, openly gay siya. Openly gay siya, pare. And isa sa mga ginagawa niya no na nasaksihan ko is ang technique niya ng pagturo is maglalagay siya ng tawag doon, visual aid sa room, sa blackboard. Tapos maglalakad-lakad na siya while reading that visual aid. So, ang nangyari, lahat ng estudyante nakatingin doon sa visual aid. So, maglalakad-lakad siya. So, ang ginagawa nito while speaking, ganyan-ganyan, may pagka-friendly siya, pare. May pagka-manipulative ng konti. Kasi Bading friendly ito. talaga siya. Yeah. Friendly siya. So, pag inakbayan ka niya, alam mong, hindi, friendly lang to si sir. Ganyan. Pero, first hand, nakita ko, pre, ang dami rin nagreklamo din siya noon, na pagka inakbayan ka na niya, matik, papasok niya yung damit kamay niya dito sa polo mo. Nakapolo tayo nun eh, di ba? Tapos lalaro-laruin niya na Yan ang yung iba na. utong mo, pre. Akbay is fine. Pero yung lalaro yung utong mo. Oo, pre. Sa lalaki niya ginagawa. Sa lalaki. Hindi pwede sa babae. Putang ina, open yun. Yari siya dun. So, Inang bading yan. nung napapansin ko sa mga tropa ko, ginagawa na, ngumingiti lang, pero iniilag na ganun. So, nakita ko siya first hand, pre. Alam yan ng mga kaklase ko. So, nakita ko talaga yung pagiging uncomfortable nung mukha nila. Pero walang magawa kasi parang na-manipulate Picture kasi. na tropa eh. Parang tropa, parang sa perspective nung bata, parang hindi, tropa, friend lang to si sir. Oo. Pero ngayon, na-realize ko na putang ina, hindi, minamanyak na tayo niyan. Isipin mo na lang, bilang tatay ko, alam mo, tatay ka ng mga bata yung nakikita mo na ginaganon. Oo. Di ba? Trigger ganun. Putang ina, yari ka talaga nun. Tangin na talaga yan ng mga bading na teacher eh. Tangin na talaga eh. No, hindi naman lahat pero mostly talaga eh. Tangin na talaga eh. Meron ako naging teacher dati, pare. Bading talaga siya, no? Hindi naman to sa pagpipiling pero semi-trip ka niya. And then, nung naramdaman niya na nang babara-bara ako, hindi ko siya talaga entertain. Puta, pag iinitan ka, tarantado talaga yung mga putang ng mga bading na yan, pre. Oh, ako sabihin ko talaga, hindi pwede, hindi talaga dapat maging komportable ang mga bading sila. Dapat niya walang bading na teacher eh. Oo nga, wala talaga. Kasi katulad nga yan, alam mo, malaking problema siya para sa mga lalaki. Kasi ganito nga, dahil ang mga lalaki ay hindi nga agad nagre-reklamo pagdating sa mga hawak-hawak na yan. Dahil hindi nga tayo, paano ba? Sensitive. Hindi tayo sensitive. Nakakalusot yung mga yan. So, lalo na, ibang panahon yun, yung nilalaro yung yung tong-un ng mga ekalal. Sige, sabihin mo lang sa. Di ba? Paano ba pag dumating yung panahon na talagang tanggap na yung mga bading na yan? Di ba? Mas matindi pa. Mas mangyayari. matindi. Mas tanggap na nga sila eh. Hindi, lalo pa nga kapag yung awareness na gusto nilang mangyari. Yung sobra-sobra na. Oo. Yan nila. Mas lalo na yung pambabastos na gagawin yung mga yan. Ako stand ko dapat lahat ng teacher, bawal ang teacher na bading dapat. First place. Oo, ano ituturo mo Bakit? dun? Kasi tol, vulnerable ang mga bata eh. Diba? And nakikita nila na okay lang pala maging bading, okay lang lalambot-lambot, makakahawa siya ng ibang lalaki. Diba? Tapos isa pa nga yan, ang dami nilang issue ngayon na nang mamolestya sila ng mga lalaki. Which is ako, nung high school ako, may mga nasaksihan din ako na malilikot ang kamay ng teacher na bading. Not all. Pero may teacher din kasi ako, isa, dalawa, parang nangaharot talaga ng lalaki. Yeah. Oo, nakasaksihan ko talaga, pre. Nangaharot talaga ng lalaki, yung kamay niya malikot, di ba? Bading na teacher, no.
Mangi-impluwensya pa yan ng bading eh. Yun, isa pa yun. One Tapos thing nagiging tropa niya pa yung mga bading kong classmate. Parang nagkakaroon pa sila ng sipsipan, parang nagkakaintindihan sila. yan. Tapos pag type ka, hindi mo inano, pag initan ka, tanginang yan. And also, one thing yun, di ba, yung pagmumolestya nga. And second thing is, gusto ko nga yung anak ko. Kasi ito nga ito ang mahirap eh. Kaya nagigets ko yung ibang sa states, ano na to pre, talamak na. Yung hino-homeschool na yung mga anak nila. Ayun. Hino-homeschool na nila kasi alam na nila sobrang, kung dito nagre-reklamo na tayo sa mga ganyan, doon talamak na pre. May mga classroom doon na talagang may flag na ng pride doon sa mga classroom nila. Kaya nga nagigising na yung mga magulang doon, hino-homeschool na lang yung anak nila para gusto ko lang matuto yung anak sa'yo kung paano mag 1 + 1 science. That's it. Pagdating sa pamumuhay, ako na bahala dyan. Ganun ang mindset ng mga nandun na sa States kasi nga talamak na talaga. Doon galing yung mindset na yan eh. Ngayon, yun yung isang reason pre kung bakit agad maaari ma-minimize yung mga ganyan. Kasi syempre, bata, majority ng oras yan nasa school. Diba? 8 hours, parang nagtatrabaho na 8 hours nandiyan sa school. Oo, minsan six. lagpas pa. Oo, sinong kasama niya lagi? Teacher. Again, anong gagawin ng bata? Ang gumaya. Oh. Kung lalaki yung anak ko at laging nakikita yung galaw ng bakla niyang teacher, ano sa tingin mo mangyayari? Gagayahin niya yun. Oh. Kaya dito, ang usapin din na minsan talagang hindi nakokontrol na ng magulang kung ano yung pumapasok na sa utak ng bata eh. Minsan kasi nga nasa school eh. O minsan gustuhin ko man na maging malakas yung anak ko pero dahil nai-impluwensyahan nga sa school at majority ng time nandun siya sa school, mapapansin ko na lang pag uwi, iba na yung galaw, pumipitik na. Eh bakit? Kasi meron siyang ganong nakikita. Correct. So, ako naman, magiging mabait naman ako sa inyo. Sige, kung gay ka na teacher, okay, good. Pero sana professional ang galaw mo dyan. Pwede. Wala dapat trace ng kabadingan. Pwede. Kasi na-influensya mo, Loki, yung bata eh. So, indirectly, nakukonfuse mo yung mga bata ngayon. Hindi mo man ginugusto, pero iba yung galaw mo sa tatay niya, naguguluhan yung bata. Ano ba talaga? Correct. Bakit si Papa ganito, yung teacher ko ganito? Oh. So, may gulo ka na Confused. nako-confuse mo yung mga bata ngayon. Pero ako pre, mag-i-stick ako. Go. I respect your opinion. Nagigets ko naman yon na kung bading ka, basta professional gala mo, okay lang. Actually, ma-apply mo nga kahit saan yun eh. Kahit police ka, may tropang doktor din ako na bading, pero professional siya. That's good. Pero ako, mag-i-stick ako. Pag elementary teacher, high school teacher, bawal ang bading. Kung ako lang masusunod. Yeah, agree din ako. Kung ako lang. Kasi sobrang vulnerable ng elementary at high school. Sobra. Sa college, wala nang problema. Kasi pag may senior high di ba? After ng senior high, college, matatanda na sila, 19 na sila, 20 na sila ngayon. Iba nga, 21 na bago nakapag-college. So kahit pa paano, medyo mas may utak-utak na. Hindi madaling kung ano ipasak. Diba? Oo. Ayoko magkaroon ng yung anak ko teacher, bading. Ayoko gano'n, nahanap siya, bading yung teacher. Anong maano niyan? Kaya nga eh. At Iba rin yung respeto ko kasi, tol. Mm. Sa mga dating teacher ko na straight lalaki talaga. Hindi kasi magturo eh. Okay eh. Shoutout din sa mga naging teacher ko nung high school, no? Ang gagaling din eh. Yung mga lalaki kong teacher, pre. Ang gagaling magturo. Correct. Meron silang twist na laging ginagawa. Shoutout kay Sir Ramirez. Teacher ko yan nung Yung- math. Sir Ramirez. Kaya tumatak yan sa akin, pre, kasi ang galing niyan. Kilala mo si Sir Ramirez, di ba? Pagpasok niyan, pre, math yan math. Hindi yan mag-good morning. Paglapag ng bag niyan, pak, lalabas niya na yung flashcards niya. Gago magtatawag ng, ay puta na, Oo, pre. kabayan pre. Oo, pre, Example. random. 8 times 2, nakalagay. Isip ka, 8 times 2. Sagot. Eh di nagiging alerto yung mga bata. Akala ko magtatawag ng name sa, may ganun akong teacher, kinakabahan ako. Ganun din. Parang tatawagin ka na rin niya, pero itatapat niya sa'yo. Paglapag niya ng bagpak, alam na namin yung puta, sana hindi kami matapat.
Maglalakad na yun, no? Dala niya yung flashcard niya. Yung mukha mo, paano? Yung mukha Ha? mo, Ganun, iwas eye contact talaga, pre. Tapos maglalakad na siya, i-jumble niya na yung flashcard niya. Malas mo. Pak! itong inang. 8 times 2 divided by, puro ganun. Pero madadali lang. Mga small numbers lang. Pero para maging alerto ka kagad. Ngayon, syempre, yung mga... Warm up ka niya. Oo. Kaya Galing, ngayon, galing. yung mga bata, naka-alerto na, naka-pay attention na. So, okay. 10. Pagkatas siya ng 10 na flashcard, upo na siya. Okay. Our lesson for today, naka-alerto na yung mga bata. Kitang-kita ko yun. May respect ka. May respect na agad, parang nakaganyan na kagad sa kanya. Okay. Gising na yung utak. Ito na, lesson na tayo. Sa eskwela din siya sometimes. Kuwela din siya. Cool Yun yung talaga. gustong-gusto yan ng mga classmate ko. Kasi nga, yan, magjo-joke din yan siya, ganyan. Pero pagdating sa lesson, seryoso siya. Tapos nakakatakot din siya. Kaya favorite siya ng panahon na yun kasi nga, balance. Natututo kami sa kanya, kuwela siya, pero stricto pa rin at the same time. Hindi nawawala yung respect mo sa kanya. So, shoutout sa'yo, Sir Ramirez. No? Na-appreciate ko yung way mo ng pagtuturo nun. Nanonood pala. Superstar no? siya nun. Yung bro, SP, naka-membership pala, tahimik lang. Hindi kami close nun ni Sir Ramirez. Oo. Hater ka ata eh. Pero hindi, Hindi mo pero... ata nasagot yung ano eh. Oh, and then bigla ko nga na-realize yun, napabalik ako kasi kahit sa amin ganun din ginagawa nila. Alam mo, na-realize ko ngayon, madadali lang naman yung mga nakalagay sa flashcard niya. Ang problema talaga, kaya naiintindihan ko siya, ito sabihin ko na ng una, hindi talaga kami okay niyan ni Sir Ramirez. Sir. Ba't kaya hindi okay? Sabihin na natin hindi niya gusto yung vibe ko. Tapos ako bilang bata, kung napag-iinitan mo ko, hindi kita gusto. Ba't ka napag-iinitan? Hindi ko alam, pre, siguro... Malikot na siguro talaga to. Hindi, siguro nagkita kami sa maling panahon lang talaga. Right. Yun lang. Pero siguro ngayong matanda na, magkakakwentuhan kami siguro, okay siguro. May explanation yan. First impression lang pangit siguro. Basta, naalala ko yun, meron akong mga... Basta, sa energy talaga. Kasi nakikita, may mga nasabi akong corny, tapos parang nairitahan na siya sa akin. Naging ganun na kami. Naging ganun na. Tapos ito nga, ibabalik dun sa flashcard, madadali lang yun. Pero dahil hindi ako nag-aaral, hindi ko nasasagot yun. Tayo ka eh. Hindi ka makakaupo hanggat hindi ka nakakasagot. Ganun na style niya eh. So, ganun lagi nangyayari. Kailangan ma-redeem mo yung sarili mo. Oo, pre. Oo, Maganda kailangan nga ma-redeem. yun. Magandang technique yun. May ganun din teacher ako nun. Para ngayon, ganahan ka na. Kailangan masagot ko na yung susunod. Kailangan masagot ko na yung recitation ka na para makaupo ka, diba? O kaya ako masasabi ko nga kasalanan ko. Tapos makikita ko na yung utak niya ng time na yun. Kasi makikita mong siya eh. Sa objective siya eh. Yung parang walang awa na parang. Kasi kung pag ikaw bata ka corner, nasa utak ko, maawa ka naman, pupuin mo na ako. Ngayon nakigets ko na siya na, hindi. Ang dali lang nung inaano ko eh. Ang dali nung pinapasagot ko, na-expose na hindi ka kasi nag-aaral. Pero yun talaga mahirap pag bata, kaya kailangan talaga may connection ka talaga sa magulang mo at inaano eh. Number 1. Tinuturuan ka eh. Kasi, tinan mo ngayon ko lang na-realize yung binalik mo. Ang dadali lang nun. Pero, small lagi kong numbers hindi, lang eh. lagi kong hindi nasasagot kasi hindi ako nag-aaral. Hindi talaga ako nag-aaral. Pero tinan mo naman, naipas ako. Na ano ko pa rin. Kasi yun lang naman tinarget ko talaga eh. 75 lang, ayos na. Lupit. Ang dami kong experience na malulupit na teacher. Yung college naman, ganyan din. Parang si Sir Ramirez din ang ano niya. So, ganito ang gagawin niya, pre. May papabasa, literature yung subject niya ng college. May papabasa siyang, papatake home niya sa amin. Basahin niyo to sa mga bahay ninyo. Right? Tapos, bukas tayo mag-usap. So, ina-assume niya, dahil sinabi niya sa inyo, assignment niyo to, dapat nagbasa ka. So, pag kinabukasan, pre, walang kaabog-abog. Right? Josh, stand up. Nung inano ni ganito to, kasi dapat ina-assume niya ba, nung inano ni Adam and Eve to, anong nangyari? Ganun na kaagad, dire-diretso. So pag wala ka nasagot doon, puta, hindi nagbasa to. Doon, on that day, ganun lang siya eh. Recitation is score na kaagad yun. Ganun lang siya. Wala di siya magtuturo-turo. Basta magpapabasa siya ganun. Inaano niya yung reading comprehension mo, kung paano mo anong interpretation mo doon sa binasa niya. Wala namang mali. Sasabihin niya, ano sa tingin mo bakit ginawa nung bida na yon sa book na yon, yung bagay na yon. Pag sinagot mo, may interpretation ka, regardless kung corny man yun, basta malapit doon. Scorean niya yun, pre. Ganun siya. Direkta yung score doon sa sa score notebook niya. Ang galing, sabi ko,
Ngayon, dahil doon, nagustuhan ko tuloy magbasa. Na-appreciate ko yung pagbabasa dahil doon sa way niya ng turo. Hindi man siya traditional, like visual aids, turo. Kung ano naman yung nakasulat doon, yun din naman yung sinasabi. Hindi naman kailangan eh. Nasa teacher din talaga. Oo, pre. Sila rin nagdadala kung kagana-gana sila pakinggan. Kasi may mga teacher ako nun na matalino naman. I know smart teacher naman. Pero dahil nakaupo lang, hindi gumagalaw, nakakatamad makinig. Iba talaga yung teacher na lumilibot. Hindi yung nangahawak ng utong na bakla mong teacher ha. Lumilibot nga yun, okay nga yun eh. Kaso nangahawak ng utong ng lalaki, tangina bading eh. Iba talaga yung effect ng teacher na umiikot. Tapos standing and in-explain by hand. Tapos may visual aid, kompleto siya. Kompleto. Tapos enthusiast siya sa ginagawa niya. Ibang teacher talaga yung masarap makinig. So going back, ito sabi ng Parañaque National High School, Secret Files na page, no? Videos and so many stories from previous students. Nakakadiri. So paano nyo matatakasan to mga teachers? Yun ang sabi niya sa post. Kumbaga, ito ngayon sa Parañaque issue. Ito, may isang experience dito na nag-share. Sabi, share ko lang, naging advisor ko yun si Blank. Nung time na naging student pa ako ng Parañaque, faculty room, pag recess laging walang tao. Tapos si advisor na yon kasama yung isa niyang kaibigan na bakla rin, tinatambayan lagi yung faculty na patay ang ilaw. Tapos may mga estudyante na pumapasok doon sa faculty. May nangyayari na palang supsupan. Tapos nung lumalabas ang estudyante galing sa loob ng faculty, may dala lagi na foods. At ano masabi ni Jeffrey sa comment? Ako noon, oo, pero pumalag ako. Titigilan ka naman nila kapag alam nilang hindi ka papayag. Nasa estudyante na din yan kung hahayaan lang nila na ganunin sila. Sabi nga, di ba, walang manluloko kung walang magpapaloko. Ganon din yan, walang BBJ kung walang magpapa-BJ. Bro, Jeffrey, makinig ka. Kasi bata pa yung mga yon. Minor pa yon. Pwedeng takot pa yon. Pwedeng takot ibagsak. O pwedeng takot ibagsak. 13, 14, 15 na lalaki. Siyempre, hindi pa masyadong smart na lalaki yun. Baka natatakot lang din yun, di ba? At saka kasi, hindi natin pwedeng ialis yung fact na magaling din mag-manipulate yung mga yan. Kasi mas matanda eh. Ito nga nung nangyari sa amin na pinerceive niya. Nangyari nga nung sa section nga namin. Okay. Oo, na-perceive niya as tropa. Kasi una, tatropahin ka, akbay-akbayan kang ganyan. O, tapos, syempre, unting ganun, una gaganyanin ka pa eh. Tapos hanggang sa pababa na ng pababa eh. So, nung na-perceive ng mga tropa na parang hindi, friend lang to. Kasi part of manipulation yun eh, unti-unti. So, yung mga ganun, malamang yun, nagumpisa yan sa, bago na sup-sup yan, nagumpisa yan sa, ganyan, bibigay ng pagkain, tapos manghihingi ng favor, hanggang sa, wala na siyang nagawa. Siguro ang perceive ng bata doon, eh, friendly lang yun, yung ginagawa na yun na pagsusup-sup ng ano niya. Pero, syempre, iba na yung ginagawa talaga. So, wag niyong maliitin yung ganun, yung manipulation na ganun. So, pag bata talaga, prone yan. Kaya hanggat maaari nga, agree ako sa sinabi mo na wag na lang na may sa college na lang sila pwede. Or, yun. Kaya ako tinanong yung mga senaryo na ganyan. Now, meron dating nagalit sa akin. Sabi ko, pag ako nagkaanak, magagawa ko naman mapapaganda ko naman yung buhay niya na elementary lang siya. Mag-school ka elementary, kunin mo lang yung basic. Tapos wala na, di ka na mag-aral. Ako na magtuturo sa'yo. Kaya kong paunlarin yung buhay. Galit para siya na alarma. Sino nagalit siya sa komento mo? Hindi ko masabing magalit. Pero yung reaction niya ba, taranta. Ha? Nagawin mo ganun. Ano kasi yun eh, parang typical na NPC. Wala, hindi naman niya kasi, hindi siya aware sa ganito. Hindi niya alam yung mga pinag-uusapan natin na ganito. Basta ang perspective niya sa school is to learn lang. Yan lang, to learn. Wala na siya dun sa mga danger na pwedeng mangyari. Nandun siya sa nakasanayan na pag tao ka, pasok ka sa school hanggang yun na yun. Yun na yun. Pero lalo na nagkaroon pa ng mga kwentong ganyan, lalo kung kayang sabihin na hindi, elementary lang, tas ako na bahala sa anak ko. Ngayon sa akin nakadepende yun Ngayon kung totolo-tolonggis kang klase ng matanda, hindi mag-work sa'yo yung ganong sistema.
Ganun. Kasi tignan mo, again, parang dati nga, sabi nga natin, ang school is like a second home. Oo. Right? But based dito sa mga balita na umaano lately, pwedeng mabaril yung anak mo dyan, masaksak yung anak mo dyan, mapagsamantalahan ng teacher. Is it really a second home pa? Hmm. Nakakatakot na tuloy parang papunta. nakakatakot eh. Oo, yung mga bata doon. Parang kailangan i-homeschool mo na lang para ikaw, tapos yun pa, dagdag mo pa, yun, mabaril, masaksak, mapagsamantalahan, turuan pa ng kung ano-anong mga kamunduhan na hindi Kapatingan. naman kailangan, o hindi, Kuning rebelde, homeschool no? na lang talaga. DepEd, gumawa na kayo ng paraan. Tanggalin ninyo yung LGBT type shit na subject kasi inaano na gender orientation na sila tol eh. May mga nagsusumbong na estudyante sa akin, sinesend yung mga subjects na may ganun ng extra sa exam eh. Anong gender ng ganitong putang. Yung sign, hula mo anong gender yon. Alam mo yon yung logo nila. Putang ina, what the fuck? Gumawa na kayo ng paraan, DepEd. Ba yan no? Kakaya tayo niyan. Ano? Punta na ba tayo? Lang. May Meron ditong tanong, si Ernest. O yan, si Tropa, si Ernest. Oo. Kakakilala. Sabi ni Ernest, Soy, good evening. Pwede po makahingi ng advice. Yung girlfriend ko po, nasa abroad, nahuli kong 2 beses natulog sa foreigner. Pero sabi niya sa akin, wala daw nangyari. Tulog lang. Wala daw nangyari, yun ang sabi sa kanya. Paniniwalaan ko ba siya? Please hide my identity. Nasabi ko na eh. Dapat kasi sa unahan nyo sasabihin yon. Ayokong masira image niya sa family and friends ko. Girlfriend lang ba yan? Girlfriend. Pero kilala yung family and friends niya. Wala ka naman ng kailangan. Ako pagka-girlfriend, hindi priority yung family niya. Hindi pa eh. Wala pa yun eh. Pag-asawa, oo, kailangan mong i-mind yung family niya. Pero pagka girlfriend, boyfriend, wala pa yun. Hindi pa naman kayo kasal eh. So, doon ako mag-focus sa yung ginawa ng babae sa akin. Natulog daw sa Natulog. foreigner. Habang nakapasok. Bullshit yun. Bullshit yun. Kailan naging okay yun? Ang matulog sa ibang tao na lalaki pa, foreigner pa. Alam mo naman yung mga pagka nakita ng puti yan, nag-iiba yung ugali eh. Di ba? Oo nga eh, no? So, sabihin mo pa sa akin na hindi yan na nagpagalaw. Sus. Ito nga lang, nakadamit nga lang, hindi wala pa sa kama kung ano-ano nang ginagawang pagpapapansin eh. Magkatabi pa sa kama, hindi sa tingin mo ibigay yan. Anong kalokohan yun? And may mangyari o wala, the fact na nakitulog siya doon, I think it says a lot. Oo. Sa lahat Huwag talaga. ka matutulog dyan, girl. May boyfriend ka pa. Wala ka ba pang check-in? Mura-mura lang ano dyan eh. Check-in dyan. Walang eh, di ba? nangyari. Walang nangyari. Sinubo ko lang naman eh. Ginagawa kang tanga, gagi. Hindi naman ako gumalaw. Nakapasok lang naman sa ekop ko lang. Hindi naman ako gumalaw eh. Siyang gumalaw, di ako gumalaw. Hindi ako gumalaw. Kinang-ina mo. Ginantihan ko lang. Tapos, so natulog lang siya. Wala, tulog ako eh. Siguro sa panaginip ko. Sinabak ako sa panaginip ko, pero sa totoong buhay, hindi. Alam mo, kaya natatawa kami. Di dahil pinagtatawanan ka namin. Natatawa kami kasi napagdaanan din namin yan. And I know yung reason kung bakit nyo tinatanong sa akin yung mga ganito sa amin. Alam mo naman yung sagot sa mga ganyang bullshit na tanong ninyo. Alam nyo naman yan. Kaso kaya sila nagtatanong, guys. Gusto nila magkaroon ng hope kasi mahal nila yung babae. So kahit alam nilang mali, pwedeng pasilip ng konting hope para may reason akong ikip tong pepe na to. Ito, good news. Walang hope! Wala! Subo mo kay Tulfo. Sige! Wala, kumuha ka na ng ibang babae. Dalawa nakikita ko dyan. Yan, yung Kabababa dyan. hope, naghanap ng konting hope, or gusto niyang real talkin natin siya para mas magising pa siya sa katotohanan. So yun na, sinabi na namin sa'yo. Ito pa isa. Go. Message naman ni Daniel Trinidad. Mamaya, ano na naman yan? Kasalanan niya. Hide my identity na naman yan. Hindi yan nilalagay sa unahan eh. Kayo kasi. So isa daw, paano mo malalaman na hindi siya interesado sa'yo? The way na pinayagang kanya manligaw. Nag-update naman siya sa'yo. Then wala daw siyang gana makipag-usap araw-araw.
Pero nag-update naman siya, ha? Stay cold. Pinagbigyan ka niya, pero ibig sabihin, hindi yung mga binibitaw mo sablay. Di ba? Kaya kanya ginaganyan. So may pag-asa ka sana, kaso sumasablay ka. Masablay ka. And also, pare, sabi niya, wala daw ganang makipag-usap sa kanya, pero Yeah. nag-update. Mm. Nung nakikita ko dyan, pare, girls kasi syempre, hanggat maaari, yung attention mo bilang lalaki, yan ang currency. Yan ang, kumbaga, energizer nila yan araw-araw. Kung makakuha sila sa'yo ng kahit konting attention, boy sila eh. Kumbaga parang vampire yung mga yan. May dugo ka, nandiyan ka lang. Oh. Pero wala silang gusto sa'yo. Ano ka lang eh, dugo ka lang niya para magmukha siyang bata eh. Ganun yung babae, ganun ang perspective ng babae sa isang gusto niya lang pinagkukuhaan niya lang ng attention ng lalaki. Wala siyang gusto sa'yo, it's just that ang attention kasi natin talaga sa babae is their currency, masaya sila dyan, nagiging youthful sila dyan, so dyan ka lang. Pero wala akong gusto sa'yo. So kailangan ninyong ma-realize yun at siyempre, do the next move. Kung parang attention ka lang niya, wala naman siyang binibigay sa'yo pabalik, hindi niya ibinabalik yung attention na ibinibigay mo, move on. Move on ka agad. Tama. Meron pa dyan? O ano yan? Ito pa, may isa pa. Sige. Iksi lang naman yun. Sabi ni Chowa, Soy, anong thoughts mo sa partner na uhaw sa atensyon at need ng validation ng No. ibang tao? Yan. Yung pag nag-away kayo, nagmamay-day siya ng thirst trap niya, tapos walang sariling desisyon sa sarili. Kung ano yung advice sa kanya ng ibang tao, sinusunod niya like nakadepende siya sa ibang tao at yung desisyon niya. Kapag nag-aaway kami, hiwalayan yung lagi niyang rason kahit may anak na kami. And may nabasa ako na para bang hinihintay niya talaga na maghiwalay kami para magawa niya na yung gusto niya. Yan yung pare. Isa naman yan, isang side yan nung sinabi natin kanina, di ba? Yung babae na kinikip ka lang niya pero hindi niya nire-reciprocate yung gusto mo kasi gusto niya yung attention mo. Kasi yun naman talaga ang gusto nila, attention. Now, official kayo, magka-relationship kayo. So, dapat nakukuha niya na yung attention na gusto niya sa boyfriend niya. Kaya hindi nga nagme-make sense pa rin thirst trapper pero nasa relationship pa rin. It's either yung lalaki tatanga-tanga or yung babae walang respeto sa authority mo bilang lalaki. So yung ganyang thirst trapper na babae na kumukuha pa rin ng attention sa labas ng relationship ninyo, it's a big red flag na talaga na dapat kung ako yan, disiplina yan or hiwalay, idagdag mo pa yung mga underlying pa na issue. Ano yung isa doon? Yung sabi niya, yung nakita niya na gusto makipaghiwalay tapos laging gustong makipag-break. Yun ang tinatakot. Kasi yun na yun eh. Yun naman talaga ang gusto ng babae. Pag hindi ka niya na nare-respeto, kumukuha na yan ng attention sa iba, pangalawa, tinatakot niya na makipaghiwalay. Ibig sabihin, mas mataas yung tingin niya sa sarili niya kaysa sa'yo bilang Mayabang! partner niya. Oo, mayabang. Oo. Yeah. Kasi nakukuha niya ng ibang attention eh. Yung sa'yo hindi na sapat eh. Dahil nagta-thirst trap siya, mas okay yung attention na nakukuha niya sa labas. So, ibigay mo na. Pre, ibigay mo na sa kanya yan. Anong magandang gawin nun? Ikaw, pare. Tingin mo, ano pang pwede niyang gawin? Ako gusto ko lang sabihin pagdating dyan. Basta pag nagpakita ng disinterest yung babae, basta nagpakita siya ng ganun. Lagi mong sabihin na, okay, go. Lagi mong sabihin, gamitin niyo akong halimbawa. Ako pag nakakita ako ng hindi ko gusto sa bahay, hindi ako nagtitiis. Sige, umalis ka na. Ganun na, wag mo nang subukang i-fix. Kasi ganun yung relationship, pare. Alam mo, yan ang naano ko sa relationship, Kasi marami dito, nandun sila sa loop ng pagkalito. Kasi lagi nilang inisip, ano ba yung tama? Ano yung mali? The fact na merong nagiging magkarelasyon na parehas kriminal, tas kriminal na sila hanggang... Yan talaga yung example mo yun. Oo. Bonnie and Clyde. Parehas criminal, tas criminal na sila hanggang ma-dead sila. Ibig sabihin, ang pagre-relationship na to lang, it's not about tama at mali.
Pagre-relationship ang sinasabi ko it's about compatibility. Tama. Ngayon, Tama. masama kang tao, tapos yung babae, gusto ka, magko-comply siya sa pagiging masama mo. Magiging tuloy kayo sa pagiging Demonyo. demonyo. Oo. Ngayon, kung mabuti kang tao, magko-comply yung babae sa'yo sa kabutihan mo, magtutuloy kayo. Tama. So, it's about compatibility. Huwag niyong isipin kung ano yung tama at mali. Kaya pag sinabi niyang ayaw niya, okay, umalis ka. Hindi yan magiging relationship, di ba? Mag-adjust ka sa akin. Ito, basta, pagdating dyan, babae talaga mag-adjust eh. Totoo. Hindi lalaki. Yun, so, pag ginanyan kayo, alis. Sa akin, sa relationship, babae ang pinakamadaling mag-adapt ng mga kaganapan sa relationship. So for me, tama yung sinabi mo, dapat babae talaga pinaka nag-a-adjust. Hindi dahil patriarchal or misogynist type shit. Kung hindi nakikita ko din, na babae din ang talagang magaling mag-adapt at mag-fit. Totoo yung pre. Ito, And based on the evidence na nga na mas magaling nga silang followers talaga eh. Totoo They're yan. built to be followers. Kahit anong propaganda gawin mo dyan, kahit anong advertisement mo sa product, babae ang unang sumusunod eh. Totoo. Diba? totoo. Ngayon, isang sign na magaling na follower sa babae, ang babae talaga ang nag-a-adapt. Pag tinignan mo yung sistema ng mga drug lord. Lalaki yung nasa top Pinnacle, of the no? top of the food chain nung sistema ng drugs. Ngayon yung mga babaeng na-involve, yung mga babaeng paano ba? Parang trabahante rin sila nung sistema na yun, ng drugs. Hindi naman sila pinilit eh. Hindi sila pinilit. Sumunod lang sila. So, ang ibig ko nga sabihin doon, ang basic nga, dahil conservative nga ang Pilipinas, hindi nga ini-encourage yung mga babae na pumayok sa ganung trabaho eh. 'Di ba? Pero dahil nakakita yung babae ng totoong halimbawa ng lalaking powerful at kaya magpatakbo ng ganung sistema, nag-adjust siya. Nag-adapt siya. Dapat nga hindi. Doon ko ulit binabalik dapat nga hindi ka mag-adapt kasi drugs yung yung nature ng business nyo. Pero dahil nga adaptable ang babae, Kaya nag-adapt. pa rin mag-fit. Oo, pre. Oo. Alam mo makulit sa babae, pre. Pag nakamit kayo ng ganyan, para sa kanya, tama yun. Wala siya nakikitang mali. Once na i-adapt na ng babae na ganito na sistema ko. Yeah. I agree. Okay Alam na yan. siya. Okay na siya. Walang konsensya. Okay na siya dun. Alam nila talaga yan. Alam din ng mga elites yan. Yun ay ganyan talaga ang nature ng babae. Once mapasunod mo sila sa kung ano man, hindi nila isipin kung ano yung lugi. Hindi sila titingin sa future. Basta Enjoy. tingin ko, okay to, tama to. Feeling ko, tama to. Okay to. Again, another best example. Kung bakit good followers talaga to mga to. At blindly, they will follow it. Ito, papasok ko na naman. Kasi magandang evidence to eh. Yung transwoman na suman. Hindi nila na foresee kung bakit malulugi sila diyan, pero sila ang number one Nauto. nakipaglaban diyan dati na totoo, respect the gays nga, transwoman na suman. Ngayon nakikita nila na papasok sa CR nila, sumasali sa sports sila. Nagulat sila ngayon. Samantalang ang tagal na nating pinopoint Kita out na yan. natin yun. Kita na natin. Foresee na natin yun. Alam ng mga elites yan, susunod yung mga babae dyan. Hindi nila makikita yan. Foresee. Totoo. Ngayon, sumasama na sila ngayon sa, may gumagawa na ng babae, nagulat ako pre. Yung ABS-CBN, naglabas nga na Transwoman na Suman, may nakita ko babae, nag-content na hindi daw siya agree. Oo, lumalaban na rin. Ang tagal na niya na. Sabi ko, okay, good. Tama to na nare-realize yun ng That's mga girls. because of us. Pero dati pa kami, nababash na kami dyan. Una pa lang pinopoint out na namin niya, kayo yung sumasama sa kanila makipaglaban dyan. Ngayon na-realize nyo na mali pala at ma-invade yung mga spaces ninyo. Nare-program na naman sila. Nare-program na naman. Di ba? Sabi ko, ayun magandang evidence yun. Ito, first hand, nakikita nyo ngayon kung ano yung sinasabi namin na totoo. Yeah. Ano talaga tayo, mga trend maker, wave maker talaga tayo. Yeah. Talaga taga pushback, no? Suportado namin yan. Yung babaeng tumaliwas sa
LGBTQ. Hanga sa kanya, nakita ko rin yun. At susuportahan ko yan. Paparamdam ko yung suporta ko sa mga susunod na araw. Batiin ko lang si Derek Rake 18, mga member natin to. Shoutout kay Joe X4U. Uy, si Joe X for Kinhera 1, Wala namang mic. NCCYG9BT, Skyflex 359, shoutout. Coach Skyflex. Oo, mga 3 days ago nag-join. Ito, bago lang. Kay Gian Esguerra, kay Romar Cabigan, kay Philber Viloria, mga bagong members natin. Kay Omar Folierio, Carl Justin Limpolo 670, kay Rail Sign 73, Romcun 9961, kay Mers, kay Jano 0824, kay Ryan Remedyo. Ayan, no, mga nagbagong renew ng Wow. membership, nag-renew sila par. Thank you so much sa mga pagsuporta dito sa Anti-Support at itong movement natin. Mas palalakasin pa, mas patitindihin pa, Yeah. mas ka-excite pa ang mga paparating na episode na dapat ninyong abangan. At Yeah. gagawa ulit kami soon ng for members only. Yeah. Spoiled kayo sa amin. Yan, oh. Mga yan. Oh. Tama. At ewan ko yung mga travel natin, yung iba dun, hatiin natin, no? Pang members lang, no? Pwede, Oh. spoiled natin sila. Oh, Total, yun na. Para open tayo, transparency. Pero plano pa lang, baka magalit kayo. Pero at least alam nyo na. usapan namin yun. Oh, so yun, maraming salamat mga pare. Anong komento ninyo doon sa pinag-usapan natin? Comment down below. This is Anti-Support. Babalik kami. 3 p.m. Gang! 3 p.m. apparel, lalabas na! Pangan nyo yan. Limited edition lang yan. Yo. Last year I was broke, ngayon dami ko ng pera. Kung buhay parang Dota, godlike na ako sa eksena. Too many people doing everything to shut me up. Habang napapalaban lalong lumilevel up.